Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Today marks not just a powerful or not just a milestone in construction, but a powerful declaration of faith that Christ's light is stronger than any darkness. So we are honored to be joined by our beloved shepherd, Most Reverend Alberto S. Uy, our clergy, civic partners, parishioners, and friends. And we also acknowledge Father Jupert Uy and Father Darwin Gitgano. And also, we express our heartfelt gratitude to Miss Maria Item and her family, whose generosity in donating this land made this entire vision possible. So let us now solemnly begin. To invoke God's presence and blessing on this gathering, may I invite Reverend Father Jupert Uy to lead us in the opening prayer, and please remain standing for the singing of hymns, led by me, Ma'am Jo Idusma. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, magagahom og labing balaang Dios, naggaduol kami kanimo karong adlaw uban sa pagtahod ug pagpasalamat samtang among ablihan kining lugara alang sa usa ka balaan nga dapit nga gitagana para sa buluhaton sa espirituhanong kaayuhan, kagawasan ug sagahom sa imong ngalan. Ikaw ang Dios nga nagpagawas sa mga binilanggo, nagapapahawa sa kangitngit ug ang imong kahayag dili gayud mapildi. Nagapasalamat kami sa pananawon ug tawag nga naa sa luyo nining balaang misyon. Karon among giampo nga imong panalanginan kining dapita, himuha kini nga balaan para sa imong langitong katuyuan. Hinaot nga ang matag tukurong pundasyon, matag barugan nga mga bongbong ug matag kwarto nga tukuron mapuno sa imong presensya gahom ug kalinaw. Ginoo, among giampo ang tanang mosulod nining dapita nga nagkinahanglan ug kagawasan alang sa mga nagantos, gilutos o gipangbudlay. Himuha kining building nga usa ka tinugyanan diin ang mga gapos mabungkag, ang mga espiritu mabuhi pag-usab ug ang imong ngalan mapasidunggan. Panalangini ang mga mag-alagad nini nga buluhaton ang mga ministro, magampo og mga trabahante sa uma. Isulob kanila ang imong espirituhanong hinagiban. Puna sila sa pagila, kaluoy ug balaang kaisog, panalipdi ang tanan nga mag-alagad o magtrabaho dinhi ug ipadala ang imong mga anghel aron magbantay niini gikan sa sinugdan hangtod sa pagtapos. Amo kining gididikit nga naha kanimo og Ginoo, hinaot nga magpabilin kining proyekto ilawom sa imong pagmando ug gugma. Himuha kini nga dapit diin si Jesucristo pagadaygon ug dangpanan sa paglaom diha sa iyang gahom. Sa gabahanan ug walay sama nga ngalan ni Hesus among pagampo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo o ginubanan sa mga pangama sa iyang mahal na inahan nga among mahal na Birhen Maria. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. A few moments later. Thank you, Father Jupert Uy and Ma'am Jo, for leading us the introductory activities. We also acknowledge our municipal mayor, Honorable Attorney Arturo A. Piolio II, and Architect Gazelle Marco Apale. Okay, to
formally welcome us and share the mission of this future center of exorcism and deliverance, we now call on Reverend Father Darwin A. Gitgano. Let us give him a warm applause. Salamat kayo, Sister Cheryl, atong MC, o Bishop, mayong hapon, Attorney Tanta, Mayor Arturo, Father Chupert, o Atimay, o sa akong mga kaubanan, mga bisita nga niya din karon, Architect, Marco, o sa tanan nga niya din karon, Ate Edith, for birthday, no. Antro tamang utang ani. No? Ado naman. Ado. Karon o kaninyong tanan makita og di makita, welcome dinhi sa atong nindot kayo nga lugar. Unsa nang kuan Kamagayan? Unsa man tong Sa fiber. fiber din na siya. Sa Cebu. Bulig, labi na sa tong amahan sa diocese. Na-appeal naman din sa draft ang Office of Exorcism ng Commission. Salamat kay Bishop. Ito papakan si Bishop. Ang nagpapakan si Brad Carloy. Sa pag-draft sa Diocesan Synod na to, nga hapit na mapirmahan sa tong mahal na obispo. Ang atong ipangbuhat dirituan na dito pod na official na. Kanina po ko nakabasa, lipay kay ko kay maupo ni ang damgo ni Father Amort. Yan na active commission sa exorcism kada diocese. No? Before siya namatay, doon na siya suggestion ni Pope Francis. Una, yung suggestion nga matudluan ang mga seminarista sa Ministry of Exorcism para hindi sila mahadlok. Ikaduha, nga suggestion ni Pope Francis, hangyo niya nga, wa man siya madayon, kaya namatay man. Ikaduha, ang hangyo niya ni Pope Francis, nga na siyang sinuwat, walang ma-realize niya, kaya namatay man si Father Amort. Ikaduha niyang suggestion ni Pope Francis, ngayang ipahangyo tanang obispo, nga ipa-appoint tanang pari nga exorcist naaras sa pari kung iya bang gamitog dili, no? Nga katulo nga suggestion niya Father Amort nga before cases sa mga pari kini man yung demonic harassment ang una mo po'y gibansay ro ni Father Bishop Marvin Bisida. Before maordinahan ang mga parion, siya jud ang resulta. Mo nay share pud niya katong nag-conference mi Bishop dito sa yearly conference sa mga exorcists. Ako ni Bishop Abet, ako po nandasig pag-ayo sa ako mga kaubang mga exorcist, bisag na sila yung mga assignment, Father Jupert, maduaw po din. Enough ang prayer of deliverance without the sacrament. The sacrament is Christ. Ang mga maayong buhat sa mga santos. Isguti noon ang maayong buhat sa Diyos na iyang gihimo sa mga unang lipay kay ko, everyday ko malipay tungod ini nga despite sa mga challenges
ug mga crosses. No cross without Christ, and no Christ without cross. Manang lipay gyapon ta doon natin part of the purification and sanctification of His ministry. Nice ting tanan o ang pinahagi nini magsugod na ta uban sa panalangin sa itong mahal mo naman no? Dalaygon ang Ginoo. Amen. Nya atong magbaliktag ampo pod pa nga nakurat ko pagtan-ano sa Facebook ni panaw na ni so atong i-appeal sa itong pag-ampo manindog siguro ta alang eternal repose. Langit, pagdago na may mangalan, abot ka na may mangingarian, matuman ang pagbuot din sa youth. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang ginawa na kanimo, ulan ikaw sa babaeng tanan, ulan man sab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa anak si Espiritu Santo, at samahan sa anak Thank you very much, Father Darwin. So nindo tong yung gingon ganina nga we cannot have our prize without our cross. So makainomdom ko sa Proverbs 16:3, Father, nga when we commit or you commit your work to the Lord, your plans will be established. And tungod sa grabe nga pagtuo o pagpaningkamot ni Padre, bisan sa mga trials o retaliation sa yawa, nahitabo ra gyud ang ato ang gipangandoy nga center. So ako pong i-quote ang giingon ni Pope Francis sa iyahang encyclical nga Lumen Fidei, paragraph 14, that faith is a light that illuminates and gives life to our existence. So bisan pa nga nitaliwan na siya, niuna na siya nato karon. So ang iyahang mga tag nga inspiration o ang iyang pagpangama sa atong tibuok simbahan nagpabilin og maoy hinungdan nganong hinsugot ang ato ang pagtuo karon. Words of our bishop. We invite Most Reverend Alberto S. Oididi to give him our warmest applause. Salamat, sister, ha? Magmadre na ba ni siya? Kunya, Happy Easter po ninyo, no? Lipay nga balita, ang kamatayon ni Pope Francis, but we are an Easter people, so we are not supposed to be that. So pagpadulong na mo din mo pa ipagkabalo na mo nga mitaliwan na si Pope Francis, although just recently especially sa breathing kay ang iyang issue ka naman sa lungs ba, no? Pero naningkamot siya nga mogawas tingani tungod aron sa pagdasig sa mga tao, no? Nga angay kita magmalipayon sa adlaw sa pagkabanhaw. If you recall, Pope John Paul II died on the eve of the Feast of the Divine Mercy, no? The second Sunday of Easter. Pero di man na permanente ang date, so ang date sa kaning second Sunday of Easter di man permanente. Pero namatay to siya atong higayuna sa gabi magsaulog ta sa kanang piyesta sa Divine Mercy. And it very kanabang murag pinilig dos Ginoo nga adlaw para niya kay he was a strong devotee of the Divine Mercy, no? So,
Francis sa adlaw nga human sa adlaw nga nagsaulog ta sa pagkabanhaw. O, nindot kayo nga paagi po sa Ginoo para mapahinumduman ta nga di kita maangay mapuno sa kasub. Nya padulong dire si Reverend Rene asked me a very important question nga kanang pangutana nga wa ko magdahom ba. Kabalo mo ko sa iyang pangutanan nako. Ingon si Reverend Rene Bishop, inigmisa ato bagya pong i-mention si Pope Francis. Ewa mo mantis doon papa kay si di bakante man. Si di bakante man. Mara ko natukan po ba? Pero ako sa ginagawa ko makahinumdom nga ning hunong ko pag mention og popes nga naundang. So most likely padayon nun Japon. So atong bag-o nga Santo Papa, that is to honor the Pope. No? In everything that he did during his lifetime, i-honor niya po ito siya. Bisang sa patay na siya, sa panahon sa Sidi Vacante, mention niya po na ito ang iya. At least magkasinabot tadaan kaya sa matingala mo nga nang i-mention ba man na ninyo nga patay naman. I-mention niya po na ito, agi po pa sa dungog niya. No? It's a sad day, but di kini ato himuon nga groundbreaking sa paghimuon nato nga Saint Michael the Archangel Exorcism Center. No, I don't need to explain to you why ideally we use the name of Saint Michael the Archangel. No, ay siya man gyud ang sa tanang mga anghel, siya gyud arkanghel o nakigbugno sa yawa, no? Sa anghel sa kangitngit na siya sa Book of Revelation atong mabasa na siya ang pinaka-loyal. So angay laman nga kinigyod ang pangalan niya magdala sa ato ang Exorcism Center. Unya nalipay pug ko kay ato yung dagaag dakong pagtagad si Mama Mary. I'm sure sa mga imahin nga inyong pabarugon din ha. Mama Mary. Siya nakigira, nakiguba, no? Sa kampo sa Dautan, si Maria pod. Pero dili sa hinagiban, kundi sa iyahang anon sa Ginoo. Okay? So, unsam na to pagpakibugno ang yawa? Ilang bagdag espada ha? Okay? Basi magdadakag espada po ba ayaw? Dili na siya atong hinagiban. Pagampo o sa kaayo. Okay? Pagampo o ba ng pagsalig sa Dios o sa kaayo aging pagsunod sa sugo sa Ginoo. Okay? So ato nang buhaton pildi gid ang yawa. Okay? Pildi gid ang yawa basta kay atong ipadayag sa atong kinabuhi ang atong pagkamasinugtanon sa Dios sa pulong o sa buhat labi na gayon. No? So makalipay ang ato ang ginadamgo magsugod man tanan sa Ginoo adto po nato ni siya humanon sa Ginoo. Amen. Lain po nakalipay na ko ganay tennis court lagi oh. Kay bao jud ang architect ani ba nga ang obispo ganahag tennis lagi butang kita. Pero alaba pa sa tourney na lipay po data ni tata. Pero ang makalipay gud is the whole idea ba, the whole dream, no? We need it. It's an important ministry in the church. We do not start it because it has been there ever since, no? Namang yun ng Mao ministry. Apil magina sa ministry ni Jesus. So, siya gid ang gasugod, unya gipadayon sa simbahan, unya karon gipakusgan sa diocese sa Tagbilaran. Thank you sa pagpaningkamot ni Father Darwin. Ibaluta nga siya usa sa nag-unad dyan nga naningkamot aning Mao ministry nga mapatuman o mapuy-an din sa ato ang diocese. So kana usa ka grasya nga angay gid makalipay natong tanan. Okay? So ang Ginoo mogamit og mga tao at salamatan ingani ang atong pulong pasalamat dili may importante sa tanan. Ang importante gyud ang kalipay sa Ginoo nga nagtan-aw ninyo nga milihok para sa iyahang simbahan. O nonetheless, i-mention na nato ang atong pagpasalamat kang Father Darwin, of course kang Ate May, sa pamilyang itim nga naghatag nato aning maong luna
sa ato mga generous benefactors. Naa din ang uban, pero ang uban wa din ha, pero naa sila uban nato in spirit, no? So salamat kayo. And then we have our good mayor who supported this project, and I know nga ang yang pagsuporta nato dili lang kutob karon, kundi hangtod. I'm just kidding, Mayor, ha? I'm just kidding. Well, kinimidya for dan tinuod ba? Pero, grasya man na, God. Ang everything is grace, di ba? Ang Ginoo pod mapahilo na sa tanan. So, again, thank you kaayo sa tanan nga mga lumilihok, nagtabang, sa pagpatigayon, ining groundbreaking, ug sa umaabot kay ang dakong trabaho, coming pa man, no? Coming pa man. But I just would like to inspire Father Darwin and the team that we will do everything for the glory of God. Amen? Okay, so kung para sa Ginoo ang atong ginabuhat, atong paningkamutan nga mapahiluna ang tanan, no? You start good so that you can do good also once you already have this dream come true, no? Okay? So di na ko tason kay di maniwali. Marot na ako nga importante lang nga ma-inspire o madasig mog samot sa ato ang mga pagabuhaton. Sa tanan nga mga involved ani nga mao ministry, in the name of the diocese as your bishop, I am happy. Kay kitang tanan, extension ta sa Ginoo, niya nagbuhat ta sa buot niyang ipabuhat nato. Amen? Thank you so much. Ayong hapon, happy Easter kaninyong tanan. Amen. Praise the Lord. Thank you, Your Excellency, for always reminding us that this is the church at mission. So, what no healing, protecting, and proclaiming Christ. So, to do better and to spread this goodness to everyone. So, moto, we are an Easter people, and Hallelujah is our laway mi sumpay song. Wala oy. No. Okay. So now let's go to another message. So we are blessed to have with us our partner in public service. So let us now hear a message from our municipal mayor, Honorable Attorney Arturo A. Piollo II. Thank you, ma'am. Akong pagyukbo sa ato ang mga dignitaries karon. Ako maanad og matubang og mga religious ba. Bishop Abed, Father Ado, Father Darwin, Father Jobert, Father Tata, father of many children. mga barangay officials sa barangay Malinaw. I see so many familiar faces here from different places. So kita gyud na giun sa kapagmahal Father Darwin o kaning imong komunidad. Ka daghan kay ni voluntaryo sa maong mission. So I'll go direct to my message. Gamay pasakali. Diha to'y kuan ba? Diha to'y humili sa usa ka pari. Kay bawo mo kana bitong Easter Mass nga siyam ka readings. Girikap ba na sa paghumili sa pare, kinadugayan human. Gingnan ko sa, ako gingnan sa mga asawa, ma'am, unsa ka sa sunod nung mo, suggest nga, atong i-short na. Gingnan ko niya, paghuwat o ikaw na naadiha, unsaon din naman. Pero ang mensahe karon din ho utruhon ang gisulti na ni Father Darwin o ni Father ni Bishop Abed karon di ta mataas. Di ba? Imagine na sugod og alas 10 abtag alas 3. Girikap na nan. Bitaw. Ang aho ang dako let me express my full gratitude nga naabot kining dakong grasya karon sa ato ang lungsod sa Lila, thanks to Ate Mai and to her family, to the Item family who has always been supportive to the mission sa ato ang Ginoo. Og I think this is also a blessing for the Lilanhons. Di lang kay naghimo ta dinhi og usa ka building, kundi naghimo ta og maayong kaugmaon para sa sunod generations. Sa among silbi isip mga public servants, the mental health care
is a very big problem sa atong lungsod. Sa bisan gani diri libre ang atong mental health service nya daghan ka ita og mga counselors, pero di gyud kalikayan nga daghan og nag-antos gikan sa mental health issues nga di na to mahibaw-an. It may be because of social media, kanang pagtandi sa kaugalingong kinabuhi sa uban, which is, I think it's very detrimental. Kaning mabitaw na nga murag magpahimok, magpasa ko og executive order nga ibanaw ng cellphone sa tanang eskwelahan. Kaya aron dili maapektuhan ang mental health sa atong mga bata. So to that end, ang kaning inyuhang mission, this can very well help our community, and di lang kay mailhan ang Lila isip the host of the mission of Father Gitgano and all others who will come next to him. This will become also moranig kanang angkor, ang klane sa lungsod sa Lila nga mailhan sa tibuok kalibutan. So on that note, by the way, mo donate kun mi didto sa La Fortuna og dako-dako po itong na close to or if not more than 2 hectares kaya akong gi-consolidate pa karon ang properties, manguli man ang mga landowners karong May. I would also donate that for whatever purpose sa ato ang Roman Catholic Church. Pwede butangan ninyo sa Patchem or any missionary kuan or this one, it may be an extension for your mission kay nindot man to siya kay kanang overlooking, and then we could always put up a gwapo nga edifice ato, which for me that would be my personal commitment pod kay last term na nato unya as we have traveled in this life, naman po yung grasya nga gihatag ato pong ibalik sa atong katawhan pinaagi sa pagpalig-on sa ilang panaw sa sunod kinabuhi. So, ang aho lang po, I believe in the separation of the church and state, but let us keep our communication lines open. Yun, kaya ron malikayan ang mga disagreements. And then, as always, we have maintained humility as we travel aning ato ang kinabuhi gyud. Whatever we are, whoever we are all instruments. So wa tay angay kapasigarbo nga kapanghinambog sa isig katawo or whatever we do, kitang tanan are just instruments. So let's keep it at that. Let's keep our communication lines open, and if there ever you need anything sa inyong community, ang ato ang opisina will always be ready to assist you. And on that note, I welcome the community of Father Darwin and all of you who are representatives of this mission to the municipality of Lila. To God be the glory. Thank you very much. Mayor, ako lang ipadayag dito sa akong pasalamat bagay. Tiya magidumaga man tang mayor og i-donate niya, no. Thank you kay Mayor. Mangandam si ka Mayor kay mangandam ba si Ginoo? Oh, pagbantay sa balos. But anyway, we give not because kanang balusan tanaw kundi kanang because. Mayor, thank you so much ha. Kunya, we will take good note of your suggestion. We keep the communication lines. People baya. At was the nuncio, I remember nga niingon nga we are like two lungs ba, two sides of the sa lungs daw nga ang usa ka lihok ana sa pero usa na tong gialagaran ng God nga tao sa kalawas sa ba. So thank you kayo Mayor ha. Kunya, I stand myself corrected. Ang liturgist niingon nga samtang na sa papa wa diha si Di Bacante, di na to i-mention ang iyang ngalan. Okay? So I'm just sharing this to you to prove one thing very important: we can commit mistakes. That is why we need to be humble. Thank you.
Thank you very much, Bishop and Mayor Piolio, for your inspiring message. So, thank you. Mayroon sila nga na separation sa Church ug State. Pero mo nag-ingon ni Bishop nga we are of kanang two sides of the same lang, two sides of the same coin, serving the same people, serving the same God. Okay, so now let's go to the highlight of today's event, the ceremonial groundbreaking of the Saint Michael the Archangel Exorcism Center. So may I ask all our dignitaries and invited guests to proceed to the kanila ragupod sa groundbreaking site. Pasing mudong pa sila itong unahan, no? Okay, so leading this symbolic act are, of course, Most Reverend Alberto S. Oy, DD, Honorable Attorney Arturo A. Piolio II, Reverend Father Jupert Oy, Reverend Father Darwin A. Gitgano, Dr. Cirilo Halad, and Architect Gazelle Marco Apale. So, katong mga gipanghinganlan. And, of course, di na to kalimtan, Miss Maria Item. Okay, so 7 ka, may I request everyone to grab your shovels. Unom pito tanan. Magkalupod. Magkalupod. Okay, so while they prepare, so we call Father Darwin to bless or to have a short prayer for the ground and for our ceremonial shovels. Okay, so we may please stand to witness this historic event. Ayaw lang television. Okay, so may I request our dignitaries. Okay, architect. So, kompleto ang atong mga representatives from our religious sector sa ato ang nag-donate sa atong yuta, the very beautiful Miss Maria, and our Pastoral Council President, Dr. Cirilo Halad sa atong center, and our Municipal Mayor, Attorney Arturo, and our architect nga mo dyan nag-design, siya Bishop. Siya ang suspect. And of course, one of our exorcists here in the Diocese of Tagbilaran, Father Jupert Oy. Okay, pero request na tag short nga prayer, Bishop.